Ayan. Kita nyo yan? Hindi ko po yan ini-inhale. Hindi ko alam kung sumasakit yung ulo ko dahil wala akong masyadong carbs na kinakain or gutom na talaga ako as of the moment. Nakakapagod magluto. Ayoko na. Hi guys! Rosellan here! So, for today's video, itatry ko yung diet ni Benedict Cua. For sure, nakita niyo naman yun sa title. Napansin ko kasi sa mga stories ni Ben or sa mga basta videos sa social media, na-share niya yung recent diet niya. So, tinanong ko si Ben, and replyan ko isa sa mga stories niya, sa IG stories niya. And sabi niya, ang diet niya ay every meal, 3 to 4 eggs, vegetables, leafy veggies, and then any ulam na cooked in coconut oil or olive oil. Usually, protein like chicken na seasoned with salt, pepper, and then air fry. No carbs, no sugar. Anyway, nakapag-grocery na ako. Nung nag-grocery ako, hindi ko chinek yung message ni Ben. Sabi niya pala, cooked in coconut oil or olive oil. And ang binili ko, sesame oil. Kasi nasa isip ko na masarap ang sesame oil sa stir-fry vegetables. Anyway, let's start preparing my second meal. Second meal ko na talaga to kasi kanina morning, nag-breakfast na ako kasi pagkagising ko, gutom na ako. Sobrang gutom ko paggising ko, so hindi ko kayang maghintay pa ng pagkain kasi magpe-prepare pa ako, magluluto pa ako and such. And de-defrost ko pa yung chicken. So, mamaya na yon sa second meal ko. Hindi ko masabing lunch kasi magta-12 na. Sorry guys. Mga ganitong oras talaga ako nagbe-breakfast. So, for the breakfast, mag-Rosel's diet muna tayo. Anyway, meron ako dito isang pandesal. Ito ay sugar-free whole wheat pandesal sa Pan de Manila. Pan de Manila, Bikini Man. Pero ang ilalagay ko lang ay cheese whiz. And, meron ako dito, hindi makikita. Basta iced matcha latte yun nandito. Bon appetit! Yeah, okay, let's do my second meal of the day. And ito na yung diet ni Ben. I don't know about you, pero ako hinuhugasan ko talaga yung mga meat na galing sa grocery. Ayoko kasi nung mga dugo-dugo and ang tagal niyang nakalabas sa market. So, ilalagay lang natin ng salt and pepper, just like what Ben said. And then, for our vegetables sa meal na to, ay kangkong lang. Well, sabi naman ni Erwan Yusuf, ito ang Pinoy spinach. So, G na to sa leafy vegetables. And then, kukunin pa rin natin yung stem, yung malalambot na part lang, and then yung matigas na or yung magulang na itatapon na natin. And then, uunahin natin lutuin yung chicken, and let's just pretend na olive oil yan or coconut oil yan. And then, lulutuin lang natin siya sa air fryer until it's golden brown. And then, ayan, magpa-fry na ako ng 3 eggs, i-scramble ko siya. And lalagyan din natin yan ng salt and pepper para may lasa siya. And konti lang ulit na oil sa pag-fry kasi mataas sa calories din ng oil, guys. Taas kamay sa mga gusto ng toasted scrambled egg. That's me. And then magigisa lang tayo ng garlic and butter para malinamnam naman yung gulay natin. And then lulutuin na natin yung kangkong. Saglit lang yan, guys, para fresh pa siya pag kinain. And of course, salt and pepper para may konting lasa naman siya. And that's it. And luto na rin ang ating chicken and it's perfectly cooked. So, ito na yung niluto ko na Ben's diet. And grabe! Parang 1.5 hour ko to niluto. Kasi nag-start ako ng 4 p.m. And magka 5:30 na. And I'm starving! Perfectly cooked. Ito, fried egg. Okay lang to sa akin kasi staple ko rin talaga to sa kitchen. Sa diet ko. Like, everyday talaga ata ako kumakain ng egg. I think first time ko kasi kainin ng ganito lang itong kangkong. Kasi kinakain ko lang yan sa sinigang. Pero okay na yun. I think dinner ko na rin to. Kasi magsa-6 na. And sobrang nakakabusog tong meal na to.
But we'll see. Kumakain pa ako mamaya. If not, edi, bukas na. Hello guys! Good morning! Nagpa-prepare na ako ng chicken ko. Niluluto ko na sa air fryer. Yung last na kain ko kahapon, parang nasa 7-ish, ganyan. Nag-intermittent fasting din ako, pero 16 hours lang. And parang sakto lang din naman kasi siya sa tulog ko at sa gising ko. So, again, 11:30 na, katulad ng pag-breakfast ko kahapon. Meron ako ngayon, first day ko, and alam niyo naman na natural sa atin na nag-bloat kapag meron tayo. Pero yun, medyo feeling ko light ako, and pagkagising ko, humelo sa akin yung abs ko. Wow! Humelo yung abs. Ayan. Kita nyo yan? Huh? Hindi ko po yan ini-inhale or iniipit. And alam niyo ba kung bakit gano'n yun? Kasi nabawasan tayo ng water retention sa katawan. Since low carb to no carb tayo kahapon and nag-fasting pa tayo. Ang amazing kasi na-excite akong kumain ng breakfast. Like, hindi ko nasa isip na, oh my God, diet ako, ganyan. Parang, I want other food, ganyan. Different vegetable naman yung lulutuin ko ngayon. So, na-excite akong kumain ng breakfast, which is a good thing. This is a diet dapat hindi ka nagsasuffer. I mean, if it's a healthy diet. Same meal lang to, guys. Different vegetable lang. So, gets nyo na yan. Finally, bon appetit! Inspired by hot pot. Oh my God, ang sarap. Pero mas perfect to kung merong kanin. Oh my God, ang sarap nito sa kanin. Itong ginisang gulay at saka yung chicken. Kung iniisip niyo kung ba't ako naka-chopstick, kailangan ba ako naka-chopstick? Hindi. Gusto ko lang. I love it. Gusto ko itong breakfast ko today. May natira na naman po akong egg. Tatabi na lang natin yan para sa next meal. Today. So, kalagitnaan na ng araw ko. And gagawa ko ng matcha because I can't spend a day without matcha. And I think, pasok pa naman siya sa diet ni Ben. Low carbs and no sugar ang matcha. At ito ang titimpla ko din. No sugar. Huwag maglalagay ng kahit anong sweetener. Merong TikTok video si Ben na gumagawa siya ng sugar-free or no sugar hot choco. So, parang ganito lang din yun. Less carbs pa to kaysa sa chocolate. Kasi, this is just green tea. There you go. And, ang gamit ko lang na oat milk ay itong oat side. No sugar added to. Oh, ang ganda ng kulay, diba? Okay yan guys, nagutom na ako. And pagka 5 p.m. na, 10 minutes to 5 p.m. na lang. And it's nice. Yung last na kain ko is like 12. So, almost 5 hours ang pagitan. Sabihin natin 5 hours ang pagitan bago ako magutom ulit. But right now, sumasakit yung ulo ko. Hindi ko alam kung nabi-withdrawal ako na hinahanap yung carbs ng katawan ko. Hindi ko alam kung sumasakit yung ulo ko dahil wala akong masyadong carbs na kinakain. Or, gutom na talaga ako as of the moment. Kaya, yeah, prepare na ako ng food. So, same food lang naman yung kakainin ko. Ito yung natira ko kanina. Actually, tinanggal ko yung gulay. Sineparate ko yung gulay dun sa soup kasi ayoko ng soggy na vegetables. Anyway, ito yung natira kong egg. May soup pa ako dito. Nalasapan. Konti lang kasi hindi ko naman sinuslurp. Hindi ko iniinom yung soup. Gusto ko lang na may konting lasa siya. Ayan. Nainiwan ko rin sa air fryer. Kasi wala lang. Para bawas ng hugasin. Ito na po. Ala, natapon yung sabaw.
Taigu. Okay. Pero basta, ito pa rin naman yung food ko. Masarap pa naman siya, kahit hindi ininip. Ako kasi yung tao na gusto lagi mainit yung pagkain. If it's supposed to be hot food, yeah, it should be hot food. Pero nababawasan yung sarap ng food kapag di na siya mainit. For me. Pero gutom na ako. And I have a lot of work to do pa today. So, tatamad na ako magluto ulit. Hindi ko na na-straight yung pag-diet ko dito kay Ben. Kasi pinadalhan lang naman ako ng jowa ko ng Starbucks. Kasi alam niya na gusto ko ng pumpkin spice. May pumpkin spice latte na sa Starbucks. So, binili niya ako. And, itong crab cake. Ito, ang ganda. Alam niya, di kasi nagsuko itry yung crab cake. So, binili. Ano ko ba naman magda-diet kung ganito guys ko yung jowa mo? I'm so sorry, guys. Sorry pala, Ben. Kasi sabi niya, hindi man daw mahirap mag-diet. Discipline lang talaga. Sorry na. It's a treat for my boyfriend. So, I'm gonna eat it. Thank you, baby. Masarap talaga ng pumpkin spice. O, di ba, naging mukbang na lang to kasi diet. Mango crab cake. Oh my God, ang sarap. Ito na yung last meal ko for today. Ay, mag-intermittent fasting na lang ako. Dahil puro sugar to. Puro carbs. I'm so happy. Thank you, baby. I love you, I love you. Hello, good morning. Ito na yung last day ko sa diet ni Ben. And wala akong gulang. Wala akong gulay ngayon. And 2 egg lang yung niluto ko kasi baka hindi ko na naman maubos. So after this, mag-grocery ako para bumili ng meat and ng gulay. And feeling ko, bibili ako ng steak. Wow! Kasi merong content si Ben na yung meat niya ay steak. And then gagawin ko yung ginawa niya sa cucumber. Yung may parang, kasi may oil, chili, and such. Parang ang sarap eh. So far, na-enjoy ko yung ganitong meal. Nag-try na kasi ako ng ibang diet dati. Nagsawa talaga ako or nag-crave ako ng malala. Pero ito, hindi siya nakakasawa. And I have here na matcha latte na walang sugar. My daily dose of caffeine. And nakaka-help din to pag-boost ng metabolism kasi green tea yan. Enjoy ko lang itong meal na to and I'll see you later. Bon appetit! Ayan, nakabalik na ako galing grocery and finally dinner time na kasi gutom na ako sa time na yan. And ang mga pinili ko lang ay ingredients para sa pickled cucumber and sa steak. So of course, hugasan natin yung cucumber and i-slice ko lang siya ng bite size kasi hindi ko kayang gawin yung slice nung kay Ben kasi hindi ko siya overnight i-marinate. So yun. Lalagyan natin siya ng salt para matanggal yung excess water ng cucumber. And then for the sauce, soy sauce, apple cider vinegar, sesame oil, brown sugar, muscovado sugar yung gamit ko dyan, chili powder, and nilagyan ko pa ng chili flakes yan after kasi hindi pa siya ganun kaanghang dahil hindi ko nabili yung Korean chili powder. Wala kasi sa supermarket na malapit sa akin. And then, wow, hinihingal ako doon na. I-mix-mix lang natin yung sauce sa cucumber and ilalagay natin sa refrigerator habang niluluto natin yung steak. And of course, what's steak without butter? And look at that steak. Ang laki niya and ang thick niya. Tapos, affordable lang yan sa Landmark. Wow!
Landmark baka naman. So, lalagyan natin ng salt, pepper, Italian seasoning, and ikukook lang natin slowly with the butter. Look at that! And lagyan natin ng toasted garlic. Dapat fresh. Kaya lang tinamad akong maghiwa. And again, slowly, oh, that's me. Checking kung medium rare na ba siya kasi gusto ko medium rare. Okay. Nakakapagod magluto. Ayoko na. Last meal sa Ben's diet. And ito, yung steak. Ang laki pala. And I have here yung ginawa niyang, anong tawag dito? Basta spicy cucumber siya na parang pickled. Parang Korean at, hindi ako sure kung Korean ba to or Japanese. But yeah. Anyway, I'm gonna eat na because I'm so hungry. Bon appetit. Lasang-lasa pa rin yung garlic kahit na hindi siya fresh. Okay. Ang sarap. Kaso hindi siya ganun kaanghang. Kasi wala akong nakitang yung Korean chili sa grocery. Perfect dito sa steak. Na-balance out niya yung pagka-saltiness and fatty nitong steak. Ang sarap na dito steak. Hindi ako nag-fry ng egg. Kasi tinan nyo naman, ano ka naman ito, oh. Baka di ko pa maubos. So that's it. Ang takeaway ko lang sa video na to, kaya ko yung diet ni Ben. Feeling ko i-extend ko siya kasi I feel lighter sa diet niya. Although namimiss ko yung sweets. But, busog ako. Hindi ko na-starve yung sarili ko compared to other diets na na-try ko. Noong una lang, hinaharap ko yung rice kasi sanay ako na may rice kapag may meat. Pero eventually, na-enjoy ko yung chicken and egg. And then, of course, steak. May budget lang tayo, di ba? Araw-araw may steak. Wow! Stay tuned sa mga next video ko. Baka may iba pa akong i-try na diet or whatever. So, subscribe on my channel for more videos. See you next time. Bye!